Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick De Los Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Ay, pinapaaral pa daw po ni SP sa legal department. Oo nga kaya sobrang tagal. Pero sana sa kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga opisyal, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Ma'am, sorry, so kasama sa papasagpila sila SOG? Yes, lahat po, lahat nandito. Lahat ng hindi Nandito sumipot kasi, kanina, papasupina nyo? Lahat na lang Colonel Bravo sa Air Force, Administrator Ignacio, lahat na lang sinama Kaya nagugulat po kami kung bakit lahat sinama. Andito po yung mga secretary, Secretary John Vic, Secretary Boying, nanguobliga tayo kasi ang dami-dami pa talagang tanong at tulad ng nakita siguro ninyo, maraming bagong katibayan, maraming dokumento na bago, maraming nagsasalita na bagong impormasyon. Ang sambayan talaga ay sumisigaw at humihingi ng kalinawan. May target date po kayo for the next hearing? Eto nga paano ako magne-next hearing? Wala na naman testigo. Ma'am, sorry. Mahirap mag-monologue. What did we accomplish since wala nga pong sumagot sa napakaraming tanong po today? Palagay ko, at least kahit papano, nabigyan natin sila ng idea. Dati nagagalit at nasa sulat ni Executive Secretary Bersamin, ano yung mga tanong ninyo? Ayun, di naibigay yung mga tanong kasi yung sulat niya noon late, dumating, nag-hearing na po. Ngayon, nabigay na nga namin lahat ng tanong sa pamamaraan nitong second hearing. Sana sumagot na sila, nabigyan sila ng clue, meron na silang panahon, alamin yung totoo at ibuo yung sasagutin. You're hoping na yung next hearing makaka-attend sila? Sana naman, pero ibibigay ko muna ang marami, sabi papakontempt, paano tayo magpapakontempt, walang tao sa kwarto na iko-contempt, paano tayo magsasampina, hindi pa napipirmahan at naibibigay sa mga nauukol. Ma'am, tatapusin niyo na po yung if ever na istabin po ulit ng cabinet members and ilang officials po. Well, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. Kausapin natin si Senate President Cheese, nasa kamay niya ang mga susunod na hakbang. Kung bali yan, ma'am, side view na po yan, bibigyan niyo na po kay SP. Yes, ibibigay ko na sa KSP. Buo na siya. Ma'am, possible kaya baka umabot sa constitutional correction or baka umabot sa Supreme Court? Wag naman sana. Sana simpleng patawag na lamang at matapos na itong kwentong to, kinakailangan malaman natin para may basehan din kasi hindi to natatapos dito, may iba pang warrants of arrest na sinasabing lalabas. Ang kasamahan ko nga si Senator Ronald Bato de la Rosa at yung iba pang general ay nanganganib. May iba pang mga grupo na sinasabi makakatanggap din ng mga warrant sa mga susunod na linggo.
Offhand, Senator, may liability na po ba ang government at this point? Ayoko muna maghusga. Alamin muna natin. Sabi ko nga, marami pang tanong na hindi na isasagot. Huwag magtatago sa dilim, higit sa lahat. Hindi duwag ang Pilipino. Huwag tayo magtatago sa katotohanan. Pero ma'am, yung tinatanggi nila makipag-conference sila sa ICC nila, mas nila kanina, kung October 2024, about dito na ICC nila pa rin nagpatuloy. Opo, yun ang lumalabas sa ating ebidensya. At hindi totoo na hindi natin alam kung sino ang labas-pasok sa ating bansa. May record lahat na pumapasok. Higit sa lahat yung mga dayuhan. Doon pala nagsisinungaling na sila. At tignan natin, kaya nga nanghihinayang ako pagkakataon sana na ipaalam sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Baka naman mali ang sinasabi ko, diba? At hindi ko naman sinasabi na lahat tama, yun lang ang binigay. Marami talagang katibayan, maraming lumalabas, maraming umaangal na empleyado rin ng ehekutibo na siguro, ayun, hindi sila sang-ayon sa mga pangyayari, nagpapadala naman sila ng katibayan. Araw-araw may karagdagan dokumento, araw-araw may mga impormasyon, araw-araw may gustong magpalabas ng bagong mga impormasyon sa atin. Yun nga lang, mukhang natatakot ang lahat na magtestigo. Kaya magpapasampi na po ako, hayaan po ninyo ako na sana pirmahan ni Senate President Chis Escudero. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.